Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman, Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kaibigan, mga kabandera. Kumusta po tayong lahat? Umuulan ho ngayon ng Biyernes ng hapon, ika-16 sa buwan ng Oktubre taong 2020. Mga kaibigan, sa ngalan ni Kabanderang Ed Agarap, pansamantala ko po muna ang ahalili sa kanyang programa ngayong hapon dito po sa Bandera Reports Afternoon Edition. Live po tayong napapakinggan sa buong lalawigan po ng Palawan sa pamamagitan po yan mga kaibigan ng ating mga Radyo Bandera News FM relay stations sa buong lalawigan po ng Palawan. At dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa, live po tayo sa Bandera News TV Channel 40 mga kaibigan. Sa inyong mga cellphone, live din po tayo sa Bandera News TV Philippines account. Yung inyong mga Facebook account, i-type lang po ninyo Bandera News TV Philippines. Live nyo na ho kaming mapapanood. Yung inyo namang mga local television, mga kaibigan, taasan nyo lang ng isang kawayan. Abot na ho yan. Mapapanood nyo na ho kami ng malinaw at maririnig nyo ho kami ng malinaw, mga kaibigan. Bandera Reports Afternoon Edition. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa atin hong Radyo Bandera News, Radyo Bandera Philippines YouTube TV, mga kaibigan, ina-upload ho namin yung mga video ho namin dito sa Radyo Bandera araw-araw ho para maging updated din po tayo sa mga balita mula po dyan sa atin hong YouTube TV, mga kaibigan. Sa ngalan pa rin, syempre ni Kabanderang Bong Abuan. Bakit Bong Abuan? Sa po ni Kabanderang Dong Abuan at ni Kabanderang Mark Steve Valdez sa bahaging technical radio television, mga kaibigan. Pangalan din po ng aming news director Kabanderang Michelle Orindain at station manager Carlo La Rosa. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Kabanderang Paul Henderson. Tuloy-tuloy na po kagad tayo sa ating mga balita ngayong araw, mga kaibigan. Maulang hapon, ilang ano na ba to? Sunod-sunod na yung yung mga nauulat ho nating pag-ulan. May mga naitatalang pagguho ng lupa sa ilang bahagi. Dyan ho sa norte ng lalawigan, mga kaibigan. Mamaya, update ho tayo kaugnay ho sa mga bagyo sa walang humpay na ng ulan na to. Everyday halos, mga kaibigan. Unahin muna natin yung balita mula po dyan sa bayan ng Rojas, si Kabanderang Japet Disaka, magsasagawa ng random checkpoint, isa sa mga tututukan ng bagong itinalagang hepe ng pulisya dyan ho sa Rojas. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Japet Disaka ng Radyo Bandera Rojas. Ibandera mo daw. Bandera Live Report. Isang maulang hapon na Banderang Paul, isang pagsasagawa ng random checkpoint sa iba't ibang bahagi ng bayan ng Rojas sa mga tututukan ng bagong talagang Chief of Police ng Rojas PNP. Ito ay dahil umano sa patuloy na pagtaas ng vehicular accident sa munisipyo. Ayon kay Police Captain Erwin Carandang, para maiwasan ang ganitong klase ng aksidente sa kalsada, ay muling ang paghigpit ang pagkakaroon ng oplansita kagaya na lamang ng pagmamaneho ng walang helmet, lisensya at pagmamaneho ng minor de edad. Dagdag pa ito, ilang araw pa lamang ay aminado itong tumaas ng bahagya ang naitatalang vehicular accident na ilan sa mga ito ay nasa impluwensya ng alak. Ang naturang pagpapatupad naman ay base na rin sa municipal ordinance ng naturang munisipyo at pagpapaigting ng curfew hours sa lugar. Samantala, nilinaw naman ang opisyal na bago ipapatupad ito ay nais nilang magkaroon ng maagang pagpapalaganap na impormasyon sa komunidad at may makipag-ugnayan sa bawat barangay sa ugnay ng pagsasagawa ng planong aktibidad. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas. Para sa pinaka-respetado,
sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Kabanderang Japet, mayad nga pon. Ano nangyari kay Kabandera Japet? Mga kaibigan, balikan natin ng konti yung kanyang linya. Gusto kong malaman kung sino yung bagong talagang hepe ng ng pulisya diyan po sa bayan ng Rojas. Hindi ko alam kung malayo yung camera ko o talagang lumaki ako. Mga kaibigan. Kabanderang Mark, yan na talaga siya, no? Oo. Bandera Reports Afternoon Edition. Kabanderang Japet, nandiyan ka pa? Yes, Kabandera po, magandang hapon. Oo, ano nga pangalan ng bagong hepe natin? Yung ating bagong hepe ay si Police Captain Erwin Carandang. Ito, Kabanderang Paul, ay bago na destino dito. Siya ay nanggaling ng PNP Dumaran, Kabanderang Paul. Oo, kung di ako nagkakamali, ito yung tinambangan kasama yung kanyang driver dyan sa may barangay Dumaraw, bayan ng Rojas, Kabanderang Japet. Oo, tama ka dyan, Kabanderang Paul. Ito si Police Captain Carandang, yung tinambangan. Pero linawin lang natin, ito ay sa ibang Litaytay. Kabanderang Paul, ibang, ito yung maswerteng nakaligtas kasama yung kanyang driver. Oo, iba nga pala yung sa may yung sa may Rojas, iba nga pala yun yung sa may 165 na ambulansya, Kabanderang Japet. Tama ka dyan, Kabanderang Paul. At ito siya yung pumalit kay Police Major Annalyn Palma na sa ngayon ay nadistino naman ng Provincial Police Office, Kabanderang Paul. Ayun. So, maliwanag. Okay, may bago na tayong hepe ng pulisya dyan sa bayan ng Rojas. Tingnan natin kung ano yung mga magiging hakbangin nito. Kasi, syempre, kung maalala natin, sunod-sunod mga nakalipas na buwan, yung mga naging ambush dyan sa area na yan, saka medyo mainit talaga yung Rojas pagdating sa mga usapin na yan, lalo sa mga may kinalaman sa mga rebelding NPA, Kabanderang Japet. Maraming salamat sa update. Okay. Sige, maraming salamat, Kabanderang Paul. Nagmamadali ka. Ano yata bukas? Weekend eh. Sige, salamat Kabanderang Japet. Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. So mga kaibigan, yan po si Kabanderang Japet Disaka live mula po dyan sa bayan ng Rojas. Kahapon, anong nakaraang na sesyong regular sa Sangguniang Panlalawigan, mga kaibigan, bago natin puntahan si Kabanderang Ted Fajardo, dito po sa Sangguniang Panlalawigan ay inaprubahan yung isang resolusyon na isinulong ni Board Member Charipay Acosta, mga kaibigan, kung saan ay pinagbabawal muna o magkaroon ng ordinansa sa bawat mga munisipyo o pagtibayin. Kung meron naman silang ganitong ordinansa na yung bawat munisipyo sa lalawigan na gumawa ng isang resolusyon na hindi muna payagan yung mga nagbibidyoke, yung mga nakakaistorbo sa oras ng online class at yung mga nasa modular class, mga kaibigan. Nakasaad sa kanilang inaprobahang resolusyon na gumawa nga ng ganitong kapasyahan sa kanilang lugar o sa mga ordinansa sa mga munisipyo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Bawal muna yung mga nakakapagdulot ng abala, ingay sa mga nag-online class, mga kaibigan. Dahil syempre nga naman, lalo ngayon, medyo maraming nahihirapan na mga magulang sa mga modular. Tsaka yung pagbibidyo minsan kasi wala na rin talaga sa lugar, wala na rin sa oras, mga kaibigan. Kaya ito ho ay agad na inaprubahan sa Sangguniang Panlalawigan. Bukod kasi sa mahinang internet connection, ay marami pang mga nakakapagbigay pa ng problema sa mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng online classes. At saka yung paggamit ng modules, kabilang na dito yung mga ito, yung videoke, yung mga amplified musical instrument, yung mga CD player, basta makakadulot ng pag-iingay, lalo yung mga malalakas, mga kaibigan, okay ho ito, yung ganitong resolusyon na naaprubahan sa Sangguniang Panlalawigan dahil sa totoo lang, mga kaibigan, yung sakripisyo ng mga estudyante at mga guro mula nung normal classroom pa sila hanggang sa modular or distance
blended learning ay hanggang ngayon nag-a-adjust pa rin yung ating mga magulang at yung mga estudyante, mga kaibigan. Okay, puntahan muna natin yung bayan ng Brooks Point. Si Kabanderang Ted Fajardo naka-standby. Bayan ng Brooks Point nananatiling COVID-free sa kabila ng banta ng COVID-19. Detalye ng balitang yan. Kabanderang Ted Fajardo, ibandera mo. Yes, maulang hapon, Kabanderang Paul. Magandang hapon, lalawigan ng Palawan. Sa kabila ng banta ng COVID-19 ay nanatiling COVID-free sa ngayon ang bayan ng Brooks Point. Ayon sa huling na italang impormasyong nakalap ng news team sa pamunuan ng IATF ng munisipyo, meron na lamang 34 na LSI, APOR at ROF ang nakakwarantin sa quarantine facilities ng munisipyo ng Brooks Point. Samantala, patuloy pa rin ang dating ng mga LSI at ROF na umuwi dito sa munisipyo ng Brooks Point na patuloy namang inoobserbahan ng mga health personnel ng nasabing munisipyo. Yan ang report mula sa Radyo Bandera Brooks Point. Ted Fajardo para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Kabanderang Ted, med nga po. Yes, magandang hapon, Bandera Paul. Kumusta yung lagay ng panahon ngayon dyan sa bayan ng Brooks Point? Kabanderang Paul, ayun, sa ngayon ay tumila konti ang ulan. Kanina, patuloy ang ulan simula kahapon sa Banderang Paul, no? At makulimlim pa rin hanggang sa ngayon. Makulimlim. Hindi kaya dahil hapon na? Siguro ang Banderang Paul, no? Kayo hapon na kaya makulimlim ang panahon. Anyway, sige. At least ngayon, sa mga oras na ito, hindi na masyadong maulan. Yes, Kabanderang Paul, hindi na gano'n mal. At tumila na rin ang ulan na dito, Kabanderang Paul. Okay. Maraming salamat, Kabanderang Ted. Maraming salamat at balik sa'yo. So mga kaibigan, update natin, lagay ng panahon sa pangkalahatan. Malakas na hangin at pagbuhos ng ulan ang nararanasan ngayon ng Masbate City. Mga kaibigan, Milagros, Kawayan, Mobo, Uson, Dimasalang, Burias Island, Albay, Iligan City, Pio Duran, Libon, Owas, at yung Camarines Sur. Bato, Balatan, Bula, Bawa, Nabwa, Minalak, Lagonoy. Kaugnay niyan mga kaibigan, mahigit 300 pamilya yung nailikas sa Cebu matapos ang malakas na pagbuhos din ng ulan. Pinag-iingat ang lahat, partikular na ang mga mangingisda na naglalayag sa karagatan, mga kaibigan. Kahit dito sa atin, sa lalawigan ng Palawan. Kung pwede lang, yung mga maliliit na bangka, yung mga disagwan, wag na muna. Yung mga may makina naman na medyo malaki-laki ng konti, wag na masyado munang maglayo. Mga kaibigan, lalo talagang maano ngayon yung alon. Malakas din ho yung ihip ng hangin sa karagatan para sa na rin, syempre muna safety first, mga kaibigan. Bandera Reports Afternoon Edition. Puntahan po natin yung bayan po ng Nara. Lalaking nahuling nagpaputok ng baril sa Nara sa sampahanan ng kaso. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Spark Sasi ng Radyo Bandera Nara, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, Kabanderang Paul. Nakatakda ng inquest bukas para sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10991 o illegal possession of firearms ang 47 anyos na magsasaka na naaresto kaninang madaling araw. Ito'y matapos magpaputok at makuna ng baril na walang kaukulang lisensya. Kinilala ang narestong sospek sa pangalang Nestor ng Batak Talise, residente ng Barangay Princess Orduan, Nara, Palawan. Ayon sa spot report ng Nara PNP, nakarinig ng magkakasunod na putok ang nooy mga nakaduting mga pulis sa compound ng SRT Farmers Cooperative. Ilang metro lamang ang layo mula sa Nara Police Station nang tunguhin ng mga otoridad ang lugar ng pinagmulan ng putok. Dito nadatnan ang mga sospek na nagiinuman. Sa pagtatanong ng mga kapulisan, isa sa mga ito ang umamin o isa sa mga ito ang itinuro si Nestor Talise na siyang nagpaputok ng baril nang pasukin ng mga otoridad ang pinag-iinuman ng mga ito. Dito nakita ang isang kalibre 38 baril na lamisa ng sospek. Nakuha rin dito ang 4 na live ammunition at 3 basyo ng bala. Paliwanag naman ng sospek na lasing umano ito kaya kanya itong sinubukang paputukin. Subalit ng hanapan ito ng kaukulang dokumento, wala itong maipakita kaya tuluyan na itong dinampot ng mga otoridad na ngayon nakapit na
sa detention cell ng Nara PNP. Yan ang report mula sa Radyo Bandera Nara. Fight Safi para sa pinakarespetado News in Current Affairs. Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Talaga naman, oo. Atapang nga tao. Mga kaibigan, kapag uminom tayo ng alak, ilagay natin sa tiyan, huwag natin ilagay sa ulo. Lasing lang daw, kaya nagpaputok ng baril. Kita mo naman talaga, oo. Puntahan natin mga kaibigan, yung bayan po ng Rizal. Ilang barangay sa bayan ho ng Rizal patuloy na binabaha. MDRRMO Rizal, pinag-iingat ang mga residente. Detalye ng balitang yan, Kabanderang J. Magbanwa Gamelo ng Radyo Bandera Rizal, Ibandera mo. Bandera Live Report. Nagbigay ng paalala ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Rizal sa publiko na iba yung pag-iingat ngayong panahon ng tag-ulan. Una na ritong pinaalalahanan ang mga nasa hazard-prone areas na maging alisto sa pagtaas ng tubig kung maaaring lumipat sa mataas na lugar. Meron din sa mga nasa baybayin na maging alerto sa posibleng daluyong o storm surge. Ayon sa pamunuan ng MDRRMO Rizal, kung aabiso ang barangay para sa paglikas, maaaring sumunod na lamang at agarang lumikas sa mga evacuation center o sa mga kamag-anak na nasa mataas na lugar. Samantala, umapaw na rin ang tubig baha sa barangay Kulatian River at inaasahan pang tataas ang tubig baha sa ilang barangay na nasa mababang lugar. Yan ang balitang mula dito sa Radyo Bandera Rizal. J. Magbanwa Gamilo para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Talaga naman, nakakatakot pa naman kapag tumaas yung tubig, Kabanderang Bong, lalo sa bayan ng Rizal. Alam mo ba yon, yung mga salabay, yung mga buwaya, meron kasi dyan sa Rizal yung mga naliligaw ng landas, mga kaibigan, yung mga buwaya na ito literal na buwaya, yung tinutukoy ko sa bayan ng Rizal. May mga dyan, mayroon pa mga napipicturean nasa ilalim ng sasakyan. Kaya pag tumaas yung tubig dyan, nag-ingat-ingat lang ho tayo ng konti mga kaibigan. Puntahan natin yung bayan po ng Quezon. Multang ipapataw sa mga establishmentong lumalabag sa health protocols ng pamahalaan. Inilabas na ng sangguniang bayan ng Quezon. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Kaiser Gomez, Ibandera mo. Radyo COVID-19. Magandang hapon, inilabas na ng Sangguniang Bayan ang kaakibat na multa na siyang ipapataw sa mga establishment o sinumang private individuals na lalabag sa Health and Sanitation Code ng Bayan ng Quezon. Nakasaad sa Section 1A2 ng nasabing ordinansa para sa mga establishment na lalabag. Sa unang offense ay papatawan sila ng halagang 1,000 piso, 2,500 piso sa ikalawa at pagsasara or pagbawi ng permit sa ikatlong paglabag. Samantala sa mga individuals na lalabag naman, sa unang offense ay pagmumultahin sila ng halagang 1,000, 1,500 piso sa ikalawang paglabag, habang 2,500 piso o pagkakakulong ng 3 araw, depende sa magiging desisyon ng korte. Samantala, ang natasang magpatupad nito ay ang binuong Barangay Sanitation Board, kabilang na dyan ang Kapitan, Committee on Health, Committee on Environment, Pangulo ng BHW at BNS, Volunteer Sanitary Inspector ng Barangay at ang Barangay Chief Tanod Brigade. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon, Kaiser Gomez para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19. Maraming salamat, Kabanderang Kaiser Gomez, mga kaibigan. Alas 4:29 ng umaga, puntahan natin yung bayan ng Coron. LGU Coron handang-handa na sa muling pagbubukas ng turismo. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Nol Villarmino, Ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon sa iyo, Kabanderang Paul. Handang-handa na ang LGU Coron sa muling pagbubukas ng turismo sa Calamian sa ika-28 na Oktubre. Gayon din ang national at international tourist sa Disyembre. Ito'y kaugnay sa paglalagay ng mga handwashing facilities sa pamilihan, pantalan, airport, paaralan at maging sa mga ATM machine area na laging pinupuntahan ng parokyano. Maliban sa paglalagay ng mga portable handwashing area na joint project ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nakapaskil din sa tabi nito ang mga impormasyon kung paano kumakalat, ano ang mga sintomas at paano maiwasan ng COVID-19. Sa interview ng Bandera
Mayor Marco Reyes, sinabi nito na harapin na ng Coron ang new normal at muling pagbubukas. Ang turismo sa Coron ay minabadali ng Department of Tourism dahil napakalaki ng epekto ng pagsasara ng tourism-related business sa ekonomiya ng bansa. Sa ngayon ay inintay na lamang ng LGU at IPF ang municipal orders kaugnay sa guidelines ng reopening ng tourism business at ang nilalaman ng ordinansa ay nakabase naman sa consultation na isinasagawa ng Committee on Tourism at Committee on Health sa mga tourism stakeholders. Yan ang ulat mula dito sa bayan ng Coron, Noel Villarmino, para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat Kabanderang Noel Villarmino live mga kaibigan mula dyan sa bayan po ng Coron. Magandang hapon kay April, si Judas Luna Escariote, Geraldine Abelino Cadubla, Marikit Dors Revilla, Macario Lozoriaga, Irene Bungay, si Jesse Reyes. Mga kaibigan, alas 4:31 ng hapon, oras hatid sa atin ng Nature's Medics Center for Alternative Medicine. Para ma-avail po natin yung libreng check-up at libreng konsultasyon, tumungo lang po tayo dito sa punong himpilan mismo ng Radyo Bandera Puerto Princesa, Palawan. Magsuot ho tayo ng face mask at ng face shield para ma-avail. Hanapin lang po natin si Doc Glenn Sanico. Ang Nature's Medics, mga kaibigan, Center for Alternative Medicine. Magbabalik po ang Bandera Reports morning o afternoon edition. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio, ibandera mo! Moreta Shipping Lines Incorporated is a premier domestic cargo shipping company in the Philippines. Moreta has a fleet of 12 vessels, catering to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao region. Our fleet is composed of multi-purpose vessels with heavy lift cranes, which are very well maintained. With a reliable fleet, we are able to offer fixed sailing days, direct to Palawan. Now sailing 3 times a week to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, we're passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time.
Nandito kami ngayon upang mamahagi ng tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan dito sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ang Moreta Shipping Lines Incorporated ay mamimigay ng 400 bags na food packs sa mga barangay po na aming mapupuntahan. Kami pong taga-Barangay Bagong Sikat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong tulong sa amin. Marami pong natutulungan sa amin, lalong-lalong na po yung mga nangangailangan. Sa taga-Moreta Shipping Lines, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong ayuda. Sa panahon ngayon, dito natin makikita ang pagmamalasakit at pagdadamayan ng bawat isa. Problemang pangkalusugan. Nag-aalangang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon araw-araw. Hatid po sa inyo ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Bukas ang Nature's Medic Clinic at Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic para sa inyong mga katanungang pang-medikal. Ito ay matatagpuan sa Radyo Bandera Compound, Rojas Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City. Tara na at magpakonsulta. Ito po si Dr. Glenn Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Sama-sama po nating solusyonan ang karamdaman at panatilihing ang kalusugan ng ating pamilya. Wow! Mas masarap! Trabungko sa labat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko sa labat. Trabungko sa labat nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko sa labat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw, kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Han, you're my one and only. Kung doble, mas okay. Kini Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin ug kamunggay. Makatabang sa kahimsog kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sa usa ka kapsula ra na ha. Santon Plus Herbal Capsule. Balita ba at mainit ng sapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo.
Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat... Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunan, Bandera Reports Afternoon Edition. Ating oras alas 4:40 ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita mula sa mga munisipyo po ng lalawigan. Sa mga oras na ito, puntahan ho natin yung bayan po ng Batarasan. Nandyan si Kabanderang Frank Tronco, mga kaibigan. May mga balita po dyan, kaugnay po dito sa... Medyo nabura Ayun mga kaibigan, ito ho yung launching ng programa ng Palawan Rescue 165 sa Barangay Rio Tuba. Mga kaibigan, yung kanila hong operation center, ginanap po yan sa may Barangay Usman o sa Usman Gym ng Barangay Rio Tuba. Mga kaibigan, pinipilit nating kunin yung linya ni Kabanderang Frank. Medyo hindi nakikiayon itong panahon talaga naman natin. Oo. Sayang, ganda sana ng balitang ito mga kaibigan ni Kabanderang Frank Tronco. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kaibigan, yung atin hong mga update kaugnay po sa coronavirus dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa buong lalawigan po ng Palawan, meron po tayong total recorded cases. Active case ho natin 102, bilang ho ng mga nakapag-recover 314 mga kaibigan. Total recorded cases 420. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, may ilang mga barangay din ho na nagkaroon ho ng ating local transmission. Pero eto ho, puntahan muna natin, nasa kabilang linya si Kapitana Estrella Salvador ng Barangay San Jose. Maki-update lang tayo sa kanilang barangay ngayon. Kumusta na ba yung ginagawa ng Barangay San Jose para sa kanilang mga binabantayang may kaso na ng coronavirus sa kanilang barangay. Magandang hapon, Kapitana, si Kabanderang Paul Henderson po. Magandang hapon, Kabandera Paul, at syempre pa sa taga-subaybay ng Bandera News Philippines. Ay, maraming salamat po, Kapitan. Una po, kumustahin lang po muna namin kayo dyan sa Barangay San Jose, sa pamunuhan ng barangay. Kumusta po yung ginagawang pagbabantay natin sa ating barangay, Kap? Sa ngayon po, yung patuloy pa rin yung pag-monitor na ating mga barangay official at saka panood yung pag-iikot para lang mapagsabihan ito mga pasaway nating kabarangay na kahit anong sabihin natin, yung paggamit ng face mask, yung iba talaga ay kung pasaway talaga, pasaway na. Wala na tayong magagawa kahit anong kahapon, katulad kahapon, umikot yung dalawang kagawad. May dalang megapon kasama yung tanod. Yung walang face mask, binibigyan na lang namin ng face mask. Pero yung siyempre, yung surgical, ay ilang oras lang yung gagamitin. So ngayon, pagkatapos lang ng session namin, ngayon ay labas na naman sila para umikot. Kasi nga po, yung sa mga talipapa natin, marami pa ring mga namimili na walang face mask. Hindi lang po talipapa, pati yung new market natin. Nahirapan kami dyan sa new market. Dito, Kap, sa ilang mga natin, naitala na may kaso, kumustahin lang natin ito, Kap, yung mga binabantayan na po natin. Ito naman yung yung naging may kaso, napag-disinfect na rin namin. Dalawang pamilya na rin ang tumawag sa akin, pasasalamat. Na kahit paano may ayuda yung barangay na sa mga nag-home quarantine, at nabanggit naman na nag-negative na rin po yung kapamilya nila. So, yun pa lang po, dalawa ang tumatawag sa akin, pero hindi ko pa Sana ang IMT maglabas naman sila ng balita kung ilan na po sa Barangay San Jose, sa 6 yung nag-negatibo.
Ayun. So, inaantay natin yung update ng IMT kaugnay dito sa mga ito. Yung mga, ito ho sila Kap, yung mga nakita natin nung tayo po'y nagsagawa ng contact tracing. Tama po, Kap? Yung contact tracing po, Sir Paul, yung pag-contact tracing yan, nagmula na rin po yan dyan, yung contact tracing sa kanila po, sa IMT. Sa IMT na po? Sila po. Opo, tapos kami dito, yung ginagawa naman ng IMT, katawag sa amin dito sa barangay sa akin at yun nga, alamin yung mga kapamilya. Sila na rin po, sila na ang nagbibigay, sila nag-contact tracing yan. Kami dito, yung area, yun na lang po ang sinusubaybayan namin na sana wala na mga tao na palabas-labas, na wala silang pismas. Yun po ang ginagawa namin. Apo, bali kung ano po yung ibibigay na update ng IMT, halimbawa dito sa purok na ito, Kapitan, meron tayong nagpositibo. Bali ito na ho yung ikutan ng barangay. Properly turnover na po ito sa barangay kung paano po yung gagawin natin na pagbabantay sa mga ito, Kap, tama? Opo, yung yung mga nag-positive po na nag-negative, hindi pa po sila nakakalabas, sir. Tatapusin pa nila yung yung pagkukwarantin sa kanila. So yung kapamilya nila na pinauwi na, yun po yung bago sila umuwi na didisinfect naman yung bahay nila. Kahit pa paano may kaunting ayuda lang tayo sa pagkain, siyempre po hindi makalabas, di ba? Apo. Doon lang sila sa loob ng bahay, kahit pa paano may kaunti tayong ibinibigay na ayuda sa kanila. Apo. Pagdating ng gabi, Kap, paano natin yung kasi may curfew hours tayo, yung bagong curfew. Marami pa rin ba yung pasaway sa gabi, Kap, dyan sa Barangay San Jose? Sir, ganito po yan, sir, yun nga, pinag-usapan namin kanina, kasi nga po, di ba? Apo. Hindi bawal uminom, basta sa bahay lang. Yan. Di ba po? Kaya nangyayari po, nag-inuman sila sa bahay nila, pag-uwi, kasing mahuli. Pagpa-uwi na diba? mo, Nandyan yung aksidente. Kasi hindi na sila umiinom sa tinan kasi sarado na yan alas 10. Pero bago mag-alas 10, baga pa bibili na sila ng bibili ng alak. Hindi bawal uminom sa bahay, doon sila mag-inuman sa bahay. Paglabas, lasing. Uwi sa kanila, lasing. So nandyan yung aksidente. Ayun. Kaya may mga aksidente tayo sa ating barangay dahil sa kalasingan. Magamat wala pang curfew, kaya parang yun nga, hirap pasunod yung ganun na wala ring liquor ba na nangyayari. Yun. So, ang naman natin, sir, matulad sa po, numikot yung tanod at saka barangay official para dun sa walang Christmas. Pagkatapos po, pagdating ng alas 9:30, iikot na naman yung mga tanod kasama ang barangay official. Pagdating ng alas 12, yung tanod na hindi naka-duty, alas 12, alaw na uwi na sila. Yung may iwan dito sa barangay outpost natin, yung iikot, yun na lang po yung naka-duty. Ayun. So, bagamat ganun, Kap, yung ginagawa natin sa mga tao natin, reshuffle, naipapatupad naman natin ng maayos yung atin hong mga obligasyon sa barangay at baka mayroon kayong gustong panawagan, Kap, sa ating mga kabarangay. Sa aking mga kabarangay, wag naman sumama ang loob kung ako na-interview sa media. Siyempre, media yan, nakakatulong sa atin para magparating sa inyo yung mga layunin natin. Apo. Balikan natin si Kapitana Estrella Salvador, mga kaibigan. So, yun yung ilan sa mga problema ngayon sa kanilang barangay. Nandyan na ba? Okay. Bawal uminom sa labas, pero inom sa bahay, pag-uwi, lasing, ganun din, mahuli rin sa kalsada. Kap, magandang hapon. Hello, Kap? Hello, Kap. Magandang hapon. Hello po, sir. Naputa. Opo. Ayun. Sana ba tayo? Sa media. Yun na po, sir. Sa aking kabarangay, huwag po sumama ang loob kung ako ay na-interview, bagamat minsan, tao lang tayo kung may pagkukulang man. Pero
nagiging maingat tayo dahil base rin yan sa pagpupulong namin sa IMT, kay Dr. Palangka. Kasi nga po, katulad sa amin, pag nagpunta kami sa isang mall, isusulat Barangay San Jose dahil nakapokus na sila sa 6 na positive ng San Jose. Parang ang tingin nila, So, sabi ko wala kaming, hindi kami carrier ng virus. So, sa mga kabarangay ko, kung meron mga kabarangay na sumasama ang loob, kung ako ay na-interview sa radyo, ng media, ang media po ang nakakatulong sa atin sa malawakang informasyon. Kasi bawat isa sa atin, mayroon tayong mga cellphone, may Facebook. So, sila po ay nakakatulong. Kung sumamanloob po ako na interview, kagaya yung iba sumasamanloob, tayo ay ginagampanan ko bilang punong barangay ng Barangay San Jose. Hindi naman dapat siguro na magkampante ako, na magsawalang kibo ako. Hayaan ko na lang kayo ng mga pasaway. Oo. Okay. So, nagpapasalamat ako na nandiyan kayo na siyempre malawak ang informasyon na po ang hindi lang po sa barangay namin, sa buong Palawan po na sana yung bawat barangay ay makiisa naman yung mga kababayan natin na magtulungan kasi yung virus nandito na yan sa atin. Hindi natin na alam kung kailan yan mawawala. Okay, maraming salamat po, Kapitana Estrella Salvador, ma'am. Maraming salamat, Bandera Paul. Okay, mga kaibigan, yan ho, si Kapitana Estrella Salvador. So, sa sinasabi niya, parang nakakaroon ho sila o nakakaranas ho sila ng diskriminasyon pagka Barangay San Jose daw. Pag naglilista sa contact tracing, mga kaibigan, sa mga pinupuntahan nilang mga mall, nakakaranas sila ng ganong pagtrato. Well, anyway, maraming salamat sa mga nakasama natin dito ho sa Bandera Reports Afternoon Edition. Siyempre, sa ngalan pa rin ni Kabandera Ngay Dagara, pansamantala ako muna yung humalili sa kanyang programa, Kabanderang Paul Henderson, mga kaibigan. Sa atin hong mga nakasama dito rin sa punong himpilan ng Radyo Bandera, si Kabanderang Dong Abuan at si Kabanderang Mark Steve Valdez. Sa bahaging teknikal, radyo at telebisyon. Sa ngalan din po ng aming news director, Kabanderang Michelle Orindain, at station manager Carlo Villarosa, ako po si Kabanderang Paul Henderson. Nag-iwan ng isang maganda at mapagpalang hapon sa ating lahat. Konnichiwa, Pilipinas. Bandera Reports Afternoon Edition.